Balikan po natin ang aming kasamang si Rocky Ignacio live mula sa Laos. Kaugnay pa rin po ito ng pagbubukas ng 28th at 29th ASEAN and related summits sa Vientiane, Laos. Rocky? Samantala, nagpalabas na ng opisyal na statement si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng usapin kay US President Barack Obama. Sa statement, tiniyak ng Pangulo na mananatiling kaalyado ng Amerika ang Pilipinas. Kapwa rin anya nagkasundo ang magkabilang panig na ma-move sa iba pang petsa ang kanilang pulong matapos nga itong makansila na naunang dapat na bilateral talks. Paliwanag pa nito, nagkaroon siya ng personal na komento dahil na rin sa press report na lecturean umano siya ni Obama kaugnay na extrajudicial killings. Nais lamang anya ni Pangulong Duterte na bigyan diin ang pagkakaroon ng foreign policy na independent na Pilipinas habang patuloy na pagiging matibay na pagkakaibigan nito maging sa iba pang mga bansa. Umaasa rin ang Pangulo na maaayos rin ang hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas at Amerika. Iginit naman ni Pangulong Duterte na wala naman siyang intensyon na makipag-away sa Pangulo ng Amerika. Nais lamang anya nitong dumaan sa proseso ang mga usapin na dapat o nais buksan sa pulong ng Amerika katulad ng human rights o extrajudicial killings. Narito ang report. Binigyan diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang intensyong makipag-away sa pinakamakapangyarihang pinuno sa mundo na si US President Barack Obama. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng maanghang na salita na binitiwan bago tumulak patungong Vientiane, Laos para sa kauna-unahang pagdalo sa ASEAN Summit. Sa panayam ng media sa Vientiane, ipinaliwanag ng Pangulo na dapat masunod ang protocol katulad ng pag-i-issue ng note verbal para sa mga nais na buksang usapin katulad ng extrajudicial killings. I do not want to quarrel with him. He's the most powerful president of any country. Nakatakdasan ng magpulong sina Pangulong Duterte at Obama sa sidelines ng ASEAN Summit. Batay sa report, kinonsulta na ni Obama ang kanyang staff kung magiging produktibo ang dapat pulong nito sa Pangulo. Itinuring din ng Pangulo na ang pagbubukas ng usapin ng extrajudicial killing sa sidelines ng ASEAN Summit ay isa umanong pambabastos. Issue ng security advisor niya. I think it was one of his staff or the national security advisor was saying that they would bring up the matter about extrajudicial killing. That is not the proper subject between a summit like this. It would be improper and highly bastos. Magkagayon, maiginit ni Pangulong Duterte na isang independent country ang Pilipinas. You know, Philippines is an independent country. It is not a vassal state of anybody. So you must be very careful about your pronouncement. Washington has been so liberal about criticizing human rights and human rights. What about you? I have so many questions also about human rights to ask you. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.